Hello everyone, it's me Tia. Kung kagaya nyo ako na magpaparenew ng driver's license, well, ipapakita ko sa inyo sa video na to kung paano ako nagpa-appointment sa website nila or sa LTO portal. And malalaman natin kung magiging priority ba tayo pag meron tayong, appointment and stuff. So yeah, if you wanna know that, just keep on watching. Ano-ano ba yung mga kailangan mo para magpa-renew ng driver's license? So first, you need a medical certificate. Dapat mapass mo yung online validation exam and yung old mo lang na ID. So ang pinaka-first kong ginawa is magpa-medical exam. So ganito siya. Dapat sa accredited LTO clinic nyo ipagawa yan. So magbibigay sila ng ganito na papel. Ayan, makikita nyo dyan yung LTMS reference number. So kakailanganin nyo yan sa LTO portal ninyo. Okay, so let's go ahead and create an appointment sa LTO portal natin. Okay, so open Google Chrome or any browser that you have and type in LTO portal sa inyong search bar and lalabas na dyan yung website ng LTMS online portal natin, which is portal.lto.gov.ph. So if wala pa kayong account, mag-register muna kayo. I will show that in another video, but for now, mag-login muna tayo. Type in your username or your client ID, and then your password, and then click sign in. So before anything else, bago tayo magpa-appointment, mag-exam muna tayo ng CDE. So under e-learning, click nyo itong CDE. Okay, and then start exam. Pwede kayong mamili kung English or Filipino. And then pwede na kayo mag-start mag-exam. So hindi naman to inoorasan. Ang passing score nila is 13/25. So, kung nag-fail man kayo, pwede nyong ulit-ulitin yan. Wala rin akong nakitang expiry date nitong CDE result. So, I think kahit na agahan nyo yung pag-e-exam nito, magagamit nyo pa rin siya sa renewal nyo. Ayan. So, makikita nyo dito yung result. Pwede nyong i-download yan or pwede nyong i-print na agad. So, hindi yan mawawalaan dito lang yan sa portal nyo. After passing the exam, let's go ahead and create an appointment by clicking licensing and then accept. So in here, makikita nyo yung add medical certificate. Click nyo lang yan. And then, tignan nyo yung medical certificate nyo. Makikita nyo merong pula dyan na mga letters and numbers. Yan yung i-input nyo dyan. The LTMS reference number. Okay. And then, after nyo ma-input, just click verify. Piliin nyo na yung license na kailangan nyo. And then, click next. So, for me, magre-renew ako. I will click renewal. Tapos, may mga lalabas dyan na ibang choices pa like duplicate, revision, change of clutch type, ganyan. And then, pwede kayong mamili kung 5 or 10 years. Of course, dun tayo sa 10 years. Pero kung alam nyo namang may mga violation kayo dyan, sa 5 years ang kalalagyan ninyo. Okay, click next. Ito, optional lang naman. Pwede mong i-upload dito yung CDE certificate mo. Click mo lang yung please select file, and then downloads, or kung saan mo man siya sinave, click the CDE file, hit upload, and then next. Dito makikita nyo ang vehicle category ng mga pwede nyo lang imaneho. Ayan. Yung parang restriction code na makikita nyo sa mga ID nyo. Tapos makikita nyo rin dito yung fees, license fee, 585, penalty, kasi expired na ako, 75. So, 660 pesos ang total bill ko. Ayun, pipili na tayo kung saan natin gustong magpa-renew. Hanapin nyo lang dyan. And then, hindi nyo na makiklik yung proceed payment eh. Bigla na lang siyang papasok. So, hindi nyo makiklik yung mga fully booked na. So, dito tayo sa 22. Okay, and then piliin natin yung 12 PM, lunch break. Ayan. Okay, so proceed to payment na tayo. Marami naman silang payment channels at iba-iba rin ang transaction fees nila. So they have BankNet, BPI, Click, Visa, DA5, eTap, ExpressPay, GCash, GrabPay, MLuelier, Possible, SMPay, TrueMoney, and Union Bank. So, dahil mag-SM tayo mamaya, dito na lang tayo sa SM Bills Pay. I-click mo lang yan, and then proceed to summary. Dito makikita mo yung lahat-lahat ng pinag-click mo. Ayan, summary nga, diba?
So, check mo lang kung tama yung mga pinaglalagay mo dyan bago ka hit ng okay dyan. Okay, so may breakdown naman dito ng driver's license fees. Okay, very naman transparent sila. Makikita mo rin dito yung mga next mong medical exam. So, in a span of 10 years, merong 2 medical exam na kailangan mong ipasa. So, the first one is after 4 years, and then the second one is after 3 years. Ayun, may schedule na dyan. So, ang total final bill ko na babayaran ko sa SM is 725 pesos. Click submit. Basahin nyo yung disclaimer nila, and then click accept. Wait nyo lang yan kasi nag-generate na siya ng barcode na ipapakita nyo sa payment center na napili ninyo. And makikita nyo dito lahat ng transaction details, kung kailan kayo naka-appointment, andito rin yung application confirmation na PDF ninyo, and everything, andyan lahat. Ito. So, pwede nyong i-save ulit to or i-print, tas yan ang ipapakita nyo sa payment. So, yung akin naman, in-screenshot ko lang, tapos dapat alam mo lang yung reference number niya. Kung okay naman na lahat ng details, click mo na yung done. Tapos, babalik lang yan sa homepage natin ng LTO portal. So, you can recheck your transaction right over here. Click mo lang yan. Makikita mo na pending pa rin siya kasi kailangan mo munang magbayad. Okay, so pwede mo namang i-click ulit yan, makikita mo yung transaction details ulit. Kung sakaling hindi mo pa nasa-save yung reference number na kailangan mo. Ayun, so tapos ka na magpa-appointment, so go ahead and bayaran mo na ang utang mo. Diyos. So, after mo mag-pay, mag-open ka ng email mo na nakakonect sa LTO portal. So, hindi mo na kailangan picturean yung resibo, tapos i-upload and everything. Automated na siya. Once na napasok na yung pera sa kanila, mag-i-email na sila sa inyo na na-receive na nila yung payment mo. And then, magbibigay na rin sila ng official receipt. Ayan, sa email mo, which is, you can print this out. And then, of course, yung appointment confirmation mo. Ibibigay rin nila yan sa email address mo. Okay, so you need to print both of these kasi ito yung ipapakita mo doon sa guard para ma-assure na naka-appointment ka. So, we're done creating our appointment sa LTO portal. Make sure na ipiprint nyo lahat ng mga documents na kailangan nyo like official receipt, yung CDE certificate ninyo, and then yung appointment booking ninyo or appointment confirmation. So, lahat naman yan isi-send nila sa email nyo. So, dapat working yung mga email nyo para makuha nyo yung mga yan. Also, on my next vlog, ipapakita ko sa inyo, pupunta tayo mismo sa LTO para magpa-renew, and titignan natin kung mapa-priority lane ba ang mga may appointment. So, if you want to see that, please subscribe, hit the bell, and see you on my next vlog. Bye!